Mga kapuso, nalagasan ng 5,000 piso ang isang motorista nang kikilan umano ng isang PNP Highway Patrol Group Corporal. Ang inirereklamong pulis, abay, nanita sa Pasig kahit hindi naman doon nakadestino. Inaksyonan niya ng inyong Kapuso Action Man. Tempo naman ako, boss. Walang-ala talaga. Tulad na ako, kala ko nakatingin ka lang sa akin. Tinignan ko lang, sir. Nung nakita ko sa liyo sa harap ko lagi, ay hindi ko eh. Baka naman pwedeng bawasan mo. So, nasabi ko na. Iyan ang naging usapan sa isang kainan ng motoristang si Aramis at isang PNP Highway Patrol Group Corporal matapos masita sa bahagi ng Ortigas Avenue sa lungsod ng Pasig nitong 12 ng Setyembre. Paano ko ba hinuli nito? Binuntutan niya ako eh. Paglagpas niya, tinitigan niya ako. Huminto siya sa bandang lumagpas na ng konti. Tapos pinara niya ako, yun na. Doon ako napaisip. Tapos nakita ko nga yung likod niya, nakalagay HPG. Ano ba, sir, ang binabanggit niyang violation niyo? Ang violation ko unang-una daw is no plate, no travel. Oo, which is talagang hindi pa naman yun mapaplakan dahil galing yun mismo ng stockyard eh. Yung sasakyan na yun. Magkano hiningi sa inyo? Bali, ang naibigay ko, 5K eh. Sa kainan, napilitang magpasa ng 5,000 piso sa e-wallet ng pulis si Aramis. Ito'y kahit wala na sa lugar ng jurisdiksyon ang HPG Corporal na naka-duty raw sa HPG Region 4A. Ginamit niya yung kanyang posisyon. Wala naman akong magawa doon dahil mas may kaalaman sila tungkol doon. Kaya hinayaan ko na lang siya sa mga ganong pagkakataon. Sana hindi na maulit, lalong-lalo na sa ibang tao. Ang nakababakalang sumbong agad nating ipinarating sa Acting Director ng PNP Highway Patrol Group. Una-una, nagpapasalamat ako sa iyo, no, Mr. Aramis, na you have the courage to report sa mali. In fact, ito yung mga hinihintay namin talaga na mag-report eh. We cannot tolerate such thing. We do not find joy sa report mo, Kaya nag-apologize kami. Naipakita rin sa Acting Director ang lahat ng resibo ng pangungutong. We will file a case, administrative and criminal. That's for sure. Upon the observance of the due process of the respondent. And then, pag na-file ko na yung kaso, I will subject that officer into restrictive custody. Sa ngayon ay pansamantala nang narilib sa pwesto ang HPG Corporal. Sinubukan namin siyang kunan ng panig, pero tumanggi siyang magbigay ng pakayag. Lubos namang nagpapasalamat si Aramis sa mabilis na pag-aksyon. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Young Rodrigo Roa Duterte. Iginiit ng ICC na may pahintulot ng detainee o ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagbisita sa kanya. Inihayag ito kasunod ng pagdududa ni Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa kanyang ama ng kinatawan ng Philippine Consulate sa The Hague. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Naalarma si Vice President Sara Duterte dahil ilang beses na raw bumagsak sa kanyang kwarto ang kanyang ama sa detention center pero hindi raw ito ipinaalam sa pamilya ng International Criminal Court. Ang bagay na ito kinumpirma daw mismo sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tulad nung dinala siya sa ospital dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. Tinanong ko siya kung totoo ba, and then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako natumba was his term. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng ICC na hindi sila nagbibigay ng komento sa pribadong sitwasyon ng kanilang detainee bilang paggalang sa right to privacy. May hinala rin ang bise sa ginawang pagbisita sa kanyang ama ng mga kinatawan ng Philippine Consulate sa The Hague. Although nagsabi naman sila doon that we leave it to the medical experts sa assessment ng overall health niya. Pero meron silang mga insinuations doon na para bang silang nag-a-assess
ng kanyang kalusugan. Nauna nang sinabi ng DFA na professional, non-intrusive at respectful daw ang naging pagdalaw sa dating Pangulo ng career consular officials ng Embahada sa Netherlands. Sabi pa ng ICC, ang mga pagbisitang ito ay ginagawa ng may pahintulot ng detainee. Biyernes daw nung nakarang linggo nang huling makausap ng BC ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa pagkakaalam daw niya, nasa detention facility pa ito ng ICC. Kaugnay naman sa mga nangyayari sa Pilipinas, tinanong ang bise kung sa tingin niya ay stable pa rin ang gobyerno. No, our institutions are clearly abused. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Hindi na rin daw siya nagulat sa pagdawit kay dating Speaker Martin Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control projects. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Maringin namang pinabulaanan ni Romualdez ang akusasyon ng bise na tumatanggap siya mula sa illegal gambling. Guni-guni lang din daw ang sinasabi mga maleta ng pera na inihahatid sa kanya. Hanggang ngayon naman daw kasi wala pa rin na ipapakitang ebidensya. Nakalulungkot daw na ang bise pa ang nagpapakalat umano ng kasinungalingan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Itinuro ni Senador Chis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng umano'y scripted na investigasyon sa mga flood control project. Sabi pa ni Escudero, ginamit ng kongresista ang national budget para itulak ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tinawag naman ni Romualdez na script ng DDS ang mga pahayag ni Escudero na malinaw anyang isinusulong ang personal na ambisyon. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav! Vicky, tumayo kanina ang ilang minority senators para umalma dun sa itinatakbo ng mga investigasyon sa flood control projects. Ang itinuro nila na scriptwriter umano nito, si dating House Speaker Martin Romualdez. Tumayo sa sesyon kanina si Senador Chis Escudero para sabihing inililihis daw ang investigasyon sa flood control projects mula sa mga tunay na dapat tinutumbok nito. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Sasabihin ko, Martin Romualdez. Puna ni Escudero, mga pangalan ng senador ang binabanggit ng mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee, pero nasaan aniya ang mga kongresista? Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang 3 dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito? Sinigundahan din ni Escudero ang pahayag ni Navotas Representative Toby Chanco na ginamit ni dating House Speaker Martin Romualdez ang national budget para itulak umano noon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Puna pa ni Escudero, nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability
Or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? Kaya hiling niya, imbestigahan lahat ng nabanggit na personalidad, hindi yung pinagdidiskitahang mga senador lang. At dapat kasama dito si Martin Romualdez. Habang nagsasalita kanina si Escudero, ay nasa session hall si Vice President Sara Duterte at nakikinig. Sagot naman ni Romualdez, hindi expose, kundi isang DDS script ang talumpati ni Escudero. Imbes na magpaliwanag, nanisi raw ang senador. Malinaw raw na para ito isulong ang kanyang personal na ambisyon at pumosisyon bilang kaalyado ng Vice-Presidente sa 2028. Patuloy raw makikipagtulungan si Romualdez sa lahat ng patas na investigasyon. Hinihinga namin ng pahayag dito si Escudero. Sa gitna naman ng mga kwestiyon sa kredibilidad, ipinagtanggol ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Guteza, ang testigong kanyang iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Maski ang mag-asawang Diskaya nga raw, itinuro na si Romualdez. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Kwenesyon din ni Marcoleta kung bakit pagkatapos basahin ang kanilang affidavit sa Senado ay hinahayaang dalhin agad sa Department of Justice ang mga testigo bago pa sila matanong ng mga senador. Tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Nasaan na po ang separation of powers? Vicky, bago naman yung sesyon kanina ay nakipag-meeting si Vice President Sara Duterte sa ilang minority senators, kabilang na sina Escudero at Marcoleta. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Malawak ang iniwang pinsala ng superbagyong Nando sa Calayan Island, Cagayan. Mula sa mga bahay hanggang sa kabuhayan ng mga residente, dama pa rin ang bigat ng epekto nito. Kaya kahit na mahirap ang biyahe patungo roon, sinikap ng GMA Kapuso Foundation na marating ang isla para maghatid ng tulong. Dapat ang tumumba na sa lakas ng hangin kanina. Malakas na hangin at ulan ang naranasan sa bayan ng Calayan, Cagayan noong nakaraang Lunes. Matapos maglandfall doon ang superbagyong Nando. Isang linggo ang nakalipas, bakas pa rin ang iniwang pinsala sa isla na itinaas pa sa signal number 5. Maraming puno ang nakatumba. May nasira ring tulay at napinsalang bahay. Ito po yung pinakamalala. 92% ng kabahayan ay either totally or partially damaged. Ang bahay ng residenteng si Winston halos lipa rin ng malakas na hangin. Kaya sa kapatid muna siya panandali ang nakikitira habang nag-iipon ng pampagawa muli ng bahay. Nung sabi nung anak ko lumalakas na, alis na tayo, sabing ganon. Sabay naman lumipad tong bubong ko, back to zero. Dahil sa malakas at mataas na alon, dulot ng naranasang masamang panahon, naging mahirap abutin ang isla ng Calayan. Hindi makalayag ang mga sasakyang pandagat gaya ng bangka at ferry. Kaya upang maihatid ang relief goods ng GMA Kapuso Foundation, naghintay tayo ng ilang araw hanggang banayad na ang hangin at isinakay ito sa aircraft ng Philippine Air Force sa tulong ng Marine Battalion Landing Team 10. Sa kabuuan, nakapagbigay tayo ng tulong sa 2,000 pamilya sa isla ng Calayan. Samantala, nagsimula na rin po tayo na mahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Opong sa Masbate at Samar. Sa mga nais makiisa sa aming Operation Bayanihan, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account
o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online sa pamagitan ng GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank credit cards. Aminado ang House Ethics Committee na nawalan na sila ng jurisdiksyon sa pagbibitiw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pinuna naman ng House Speaker ang di pagpapadala ng medical certificate ni Ko, gayong medical ang dahilan ng kanyang leave. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Vicky, tinanggap na raw ni House Speaker Faustino D. III ang biglaang pagbibitiw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ikinagulat daw ng pamunuan ng Kamara ang timing ng immediate and irrevocable resignation ni Ko sa mismong araw ng deadline na ibinigay nila sa kanya para humarap sa mababang kapulungan ng Kongreso at harapin ang mga alegasyon ng anomalyang ipinupukol sa kanya. Dahil sa pagbibitiw, sabi ni House Ethics Committee Chairman J.C. Abalos, wala na raw kapangyarihan ang komite na ipagpatuloy ang investigasyon laban sa kanya. Ang DOJ o ang Independent Commission on Infrastructure o ICI na lamang ang maaaring kumilos ukol sa mga reklamo laban sa kanya. Ayon kay Speaker D, bagamat tinanggap na niya ang resignation ni Ko, pag-uusapan pa raw ng Kamara kung ano ang magiging susunod na hakbang o proseso at kung idaraan pa ito sa manifestation ng plenaryo. Pinuna rin ni D na wala man lang ipinadalang medical certificate si Ko, gayong medical ang dahilan ng kanyang leave. Wala pa raw silang impormasyon kung nasa Pilipinas na si Ko, pero base sa records ng immigration, hindi pa ito nakikitang pumasok sa bansa. Narito po ang pahayag ni House Speaker D. Kaya ang tingin namin dito ay bahala na ang Department of Justice at ganun din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Zaldico. Vicky, sinabi naman ng Kamara na sa ngayon ang prioridad nila ay maipasa ang pambansang budget para sa 2026. Katunayan hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy pa rin ang plenary hearing para sa budget ng Department of Agriculture at nakatakda pang sumalang ang Department of Health at DPWH. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Pinalawig pa ng 30 araw ang ban sa pag-aangkat ng imported bigas. Ayon sa Agriculture Department o DA, muling bumagsak ang presyo ng palay sa gitna ng anihan at masamang panahon. Nakatanggap din ang DA ng mga ulat na sumadsad pa sa 6 na piso na lang ang kilo ng palay sa ilang lugar. Para matulungan ang mga magsasaka, inanunsyo ng DA na inaprubahan ng Pangulo ang paglalabas ng executive order para sa floor price ng palay at emergency procurement nito. Magdadagdag din ang bodega upang makabili ng mas maraming ani mula sa mga magsasaka sa halagang 17 pesos kada kilo para sa basang palay. Ang sabi pa ng DA, posibleng magtagal hanggang Disyembre ang import ban, depende sa sitwasyon. Arestado sa Laguna ang suspect na nagpapanggap ng ang pulis, sangkot pa umano sa pagbili ng mga nakaw na motorsiklo at pagtutulak ng ilegal na droga. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Ininguso ng Police Asset sa Highway Patrol Group ang lugar kung saan tumatambay ang suspect. Ano kasama? May kausap sa cellphone kanina, sir. Diba rin? At nang ito'y lumutang kagabi, hindi na siya pinaporma ng mga pulis at agad na siyang dinakip. Naresto ka namin sa kaso. Ang suspect na nagpapanggap daw na pulis, sangkot sa umano'y pagtutulak ng ilegal na droga sa Binyan, Laguna. Halos 2 linggo itong trinabaho ng yung PNP-HPG, siya po ay may baril dahil siya po ay nagpapakilala rin na pulis. Bukod dito, sabit din daw ang suspect sa pagbili ng mga motorsiklong nakaw. At ang pambayad niya, hindi raw pera kundi... Yung mode of operation po ng ating pong suspect ay una ay ang pagbibili ng mga nakaw na motor kapalit po ng bato o itatawag po natin bato for sale or ng shabu. Isang baril na sinasabing questionable ang papeles ang nakuha sa kanyang possession. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect tungkol sa kasong kanyang kinakaharap. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.
From actor to producer and now a film director. Hindi biro ang latest role na hinarap ni Alden Richards para sa pelikulang Out of Order. Kinailangan pa niyang mag-immerse sa loob ng korte. Makichika kay Nelson Canlas. Direk Alden ang bagong titulo ng Asia's multimedia star. Nasubok yan sa pelikulang Out of Order kung saan aktor na siya, direktor pa. Kabilang sa mga dinirect niya, ang mga batikang aktor na sina Noni Buencamino at Yayo Aguila. Gayon din sina Heaven Peralejo, Joyce Ching, Andrea del Rosario at Soliman Cruz. Kasama rin si GMA Films President Attorney Annette Gozon Valdez na may special role. Immerse kami. I went to the QC Hall of Justice to sit down, actually see litigations happening every day for 1 week. And then we got lawyers na writer. Lawyers by profession pero nagsusulat. Aminado si Alden na napuno ng challenges ang kanyang first directorial job. Hirap siya, Sir Nelson. I think the most challenging part of being a director is making your actors believe in you. Since this is my debut as a director, binuhat nila ako lahat, nagbuhatan kami lahat dito sa pelikula. Ayon kay Alden, ibinuhos niya raw rito ang lahat ng natutunan niya sa mahigit 1 dekada niya sa showbiz. I read the script 5 times, di ako makatulog sa gabi. Everyone looks to you in terms of command. I told myself, parang dapat hindi mo masyadong ginagawang mental lahat. Just go with it. Teka muna, nagamit mo ba yung pagiging OC mo? Super. Ultimo sa smallest detail ng art, ng production design, hindi nakatilt ng maayos yung tasa. May blind statue na may hawak na weighing scale, hindi pantay yung weighing scale. Sa special screening ng pelikula kagabi, dumalo si Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Ang ilang kaibigan ni Alden tulad nina Barbie Fortesa, Betong Sumaya at Matt Lozano. Wish ni Alden na magising ng Out of Order ang damdamin ng mga makakapanood nito. May favorite quote ako lately na justice is not blind but it's being blinded by people in power, by whoever that can blind justice. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. May big announcement na naman dito mismo sa 24 Oras. Niyanig ni Kuya ang social media nitong weekend sa kanyang mala throwback post na may kaabang-abang daw na big 2.0 announcement. And yes, 2.0 ang hula niyo. Paparating na ang ikalawang collab ng GMA at ABS-CBN ngayong taon. Ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Magpapatuloy ang 20th anniversary ni Kuya kasamang mga kapuso at kapamilya celebrities. Sparkle at Star Magic Young Gen Z celebrities and rising stars ang magiging housemates. Makikilala na ang housemates ni Kuya ngayong October dito sa GMA. Para sa updates, tumutok sa official social media accounts ng GMA at PBB. At yan mga buwan naman akong chika this Monday. Grabe Monday na Monday, di ba? Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. 87 araw na lang. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.